Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Naglagho niya yung apat, ha? 4 hanggang 5 senador na kinokontra ang ilinabas na desisyon na yan ng Korte Suprema. Hindi man kinokontra, I mean, hindi siyang ayon dyan sa ilinabas na desisyon na yan ng Korte Suprema. Ano ho bang sabi nitong si School Bukol, ha? Ang sabi ho nitong si School Bukol, kaka-School Bukol mo. Ito sabi niya, dito Soto accuse Supreme Court of amending Constitution in VP Sara impeachment ruling. Naku, hinay-hinay ka, Brad. Ika nga, sa bagay, di ka naman pala abogado, di ka na madidisba. Sorry. Hindi ko alam, di ka pala abogado, kaya kahit anong sabihin mo, okay lang. Hinay-hinay ka lang, baka ma-indirect contempt ka sa mga pinagagawa mo nyo na yan. Mamaya mga kababayan, alamin natin kung ano nga ba yung last arbiter of Constitution. Sino yung final arbiter of the Constitution? Ipapaliwanag ko yan itong si Wing Gatchalian para ipamukha ho natin dito sa mga senador na to na mali ba ginawa ng Korte Suprema o naaayon ito. Kasi mga kababayan, hindi ho hati ang sambayan ng Pilipino sa usapin ng impeachment na to. Marami lang ho talaga mga bidabidang hindi abogado na pinagpipilitan na dapat hindi ganyan ang desisyon ng Korte Suprema, di ba? Marami lang hong bida-bida sa social media at isa na ho dyan, itong si Soto at itong si Riza Hontiveros. Ang sabi naman ho nitong si Loren Legarda, itong alin na to, pagkakaalam ko, matalino naman to, bakit anong nangyari sa utak na to? Naging sabaw-sabaw na rin, ganon? Legarda, Senate should not rush dismissal of VP Sara Duterte impeachment. Bakit? Ano ba hindi mo naiintindihan doon sa final and executory? Ano ba hindi mo maintindihan doon sa wala kayong jurisdiction? Hindi nyo talaga naiintindihan yon, anak ng Petrang Garapata. Diyan tayo magkakaproblema pagka pinagpilitan nyo yan at ang ating mga kababayan, ngayong mga panahon na to, nagsaside talaga sa Korte Suprema, hindi sa inyo. Kayo kasi meron kayong vested interest. Itong si Loren Legarda, ano to kumbaga, sala sa lamig, sala sa init to Ano ba talaga, madam? Para ho ba kayo sa sambay ng Pilipino o para kayo dun sa mga nag-aaring-uri dyan sa House of Representatives at Malacanang? Ano ba ang deal? What is your deal, madam? Pagkakaalam ko sa inyo, reasonable kayong tao, matalino, mahusay naman. At close na close kay Don Gonzales. O kay Juan Ponce Enrile. Di ba mga kaibigan mo yun? Yan sinasabi ko sa inyo, madam Huwag ko kayo masyadong Eto na nga ba sinasabi natin? Pinangalanan hong Supreme Kim Bonji. Ang ating Supreme Leader sa Pilipinas, ang pangalan niya Kim Bonji. Kung sino man gumawa nito, ano kayo mayari kayo katambak kung ano pinagagawa nyo. Eto, kay Sherwin Gatchalian na ho tayo. Ano-ano na naman yung na yan. Di ba? Bakbakan nga po sa Senado ngayon. Eto na naman. Pagkagising sa umaga, wala na naman silang ginawa kundi magpa-interview sa social media. Alam na alam mo natin yung ika nga galawan ng mga propagandist.
yung mga media na hawak sa liig nitong si Tamba. Sunod-sunod eh. Alam mo talaga, pagka tinatrabaho ka ng media, makikita niyo ho kagad yan, mga kababayan. Siguro, ano na to, naging aware na rin yung mga kasama natin dito sa PH Update. Pagkatapos na isang pa ng MR, biglang nahiain yung MR dyan sa Korte Suprema. Nag-press con itong si Tamba. Naglabas siya ng statement niya doon sa kanyang official Facebook page. Pagkatapos mga kababayan, sunod-sunod, maghapon, hindi naging ika nga headline yung isiniwalat nitong si Senator Jingo Estrada na yung mga secretary, undersecretary ng DPWH talagang maraming ginagawang kabulastugan. Diba? Hindi yun naging headline. Hindi naging headline yung mga flood control na tinalakay dyan sa Senado. Agad tinabunan ho nila yung balita kasi kung sakaling hindi nagsampa ng MR, motion for reconsideration, ang mga aso ni Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Yung ang headline ngayong mga panahon na to, yung mga undersecretary, yung mga matataas na opisyal ng DPWH. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, itong si Kim Bonjing, yung kanya naging press con, at itong pagpapa-interview ng mga senador na kontra dyan sa desisyon na ng Korte Suprema sa mga mainstream media na kilalang kontrolado nitong si Kim Bonjing. Di ba? Eto, dito tayo kay Wingate Yung Silang. House of Representatives is urging the Senate to wait for the SC to rule with finality kasi mag-file pa daw ho sila ng motion for reconsideration. So dapat po ba itong consider ng Senate? Considering na on Wednesday, August 6, magkakaroon na kayo ng decision or botohan kung ano magiging action dun sa SC ruling? Sally, ayaw ko muna i-preempt yung magiging boto ko. No? I don't want to preempt also yung iniisip namin as a team, meaning in internal team namin. But ako, ang aking prinsipyo is to follow the Constitution. No? At sinabi ng Constitution natin, Win, ano ka dyan sa akin? Approve ka dyan. Okay? Sundin natin ang ating Constitution. na ang Supreme Court is the final arbiter pagdating sa mga issues on Constitution and constitutional matters. No? So with that in mind, Ika nga, pagka merong dispute, itong mga iba't ibang ahensya, iba't ibang sangay ng pamahalaan, ang pinakaulihong ika nga sisintensya dyan, ang Korte Suprema. Hindi ho si Soto, hindi ho si Martin Romualdez, hindi ho yung mga legal luminary lockdown, ika nga. Ang final arbiter ng Constitution, walang iba kundi ang Korte Suprema. Wala akong makakapagtanggal sa Korte Suprema dyan sa kapangyarihan na yan. Kaya walang karapatan niya ang si Tito Soto na sabihan na binabago ang saligang batas pagdating sa Constitution ng Korte Suprema. Hindi ho, mga kababayan, wala hong binabago. Ang gusto ng Korte Suprema, sundin ng House of Representatives kung ano yung nakasaad sa Korte Suprema ay sa saligang batas o doon sa rules ng pag-i-impeach ng impeachable government official. Yun ang gustong gawin. Ano sabi ng Korte Suprema? Wala kami pakialam dyan. Okay lang na impeach nyo. Araw-araw mag-trial kayo. Wala kami pakialam. Pero merong nagpasa ng petisyon. Dininig nila ang petisyon. Nakitaan ng problema yung proseso sa House of Representatives. Kakampi na kagad ni BP Sara, anak ng Petrang Garapata. Ikaw, Senator Risa Ontiveros, Papa, na pagkahalata kita. Sherwin. Ito kasi, research nyo, who is the final arbiter of the Constitution? In the Philippines, the Supreme... ika nga, hindi naman tayo, tayo abogado. Ito ang tinatawag nilang Dan Fernandez Strat. GOG. In the Philippines, the Supreme Court is the final arbiter of the Constitution. This means the Supreme Court has the ultimate authority to interpret the Constitution and resolve dispute regarding its meaning and application. Maliwanag po siya siya. Ngayon, kung nakalagay dito, kung ang nakalagay ko dito, Kim Bonjing has the ultimate authority to interpret the Constitution, may problema tayo dyan.
Kaso nakalagay ho dito, Supreme Court has the ultimate. Sila ho. Ang ika nga, sila talaga yan. O, sino mag-i-interpret pag may dispute sa saligang batas? Korte Suprema. Wala nang iba. Hindi nakalagay dito si Kim Bonjing. Hindi nakalagay dito si Ligarda, si Soto. Walang ganon. Korte Suprema ho mga kababayan. Kaya walang karapatan ng sino man ang mag-question kung ano ang labas na desisyon ng Korte Suprema. Bibigyan kayong, makakapag-MR kayo kaso magmumukha kayong gago kasi unanimous tapos hindi man split eh. Sa boxing. Hindi man split decision eh, di ba? Unanimous yung mga kababayan. I said in my statement that I respect the decision of the Supreme Court. So with that, everything will follow. Pero aside dun sa SC ruling, sir, kinukonsider niyo rin ba yung mga legal opinion ng mga dating Supreme Court justices, ng PhilConsa? In fact, napupuyat ako kakanood ng mga interviews ng mga Supreme Court justices. Although, admittedly, yung nagsasalita ay the same figures. Sana mayroon rin ibang figures. I read yung post ni Attorney Ernesto Francisco, yung petitioner ng Francisco versus House of Representatives. Basahin niyo yun. He was the petitioner in that case. He is nanalo siya in that case, pero hindi siya na-interview. So nag-post siya. At maganda yung sinabi niya. So it's maybe a good chance for the members of the media to get his side of this Supreme Court ruling. Pero ngayon, sir, may decision ka na kung ano yung magiging boto mo on Wednesday? Ako meron na, but I sorry, hindi ko masabi kung ano, because I don't want to preempt. No, I don't want to preempt. Meron pa kaming 3 days na mag-isip. Ako binasa ko kaagad yung decision, yung 97-page decision. Binabasa ko naman ngayon yung mga concurrent opinions, no? So but I'll answer that on Wednesday when the time comes. Yan. Kasi according to Senate President Pro Tempore Jingo Estrada, about 20 senators na po na ang stand based daw sa body language saka sa mga statements na para sa oo, yung Ano ba yung body language ko? Ano ba yung body language ang ko? decision daw is to Yung mahirap comply. gumalaw sobra kasi Baka dun sa TikTok mo, sir. Ang decision, dapat dapat mag-comply sa Korte Suprema. At tayo dito, sinasabi ko na sa inyo, mapapabor, hindi pabor sa atin ang hatol ng Korte Suprema, susunod tayo. Kasi kung di natin susundin ang Korte Suprema, mga banana republic tayo, magmumukha tayong kamukha ni Torre. Magiging kamukha natin si Torre. Gusto niyo ba maging kamukha si Torre? Ako, ayoko maging kamukha si Torre, kaya susundin ko ang Korte Suprema. Kung si Torre na lang ang magiging itong mukha na to, anak ng toko, yari tayo dyan. Pagka hindi natin sinunod ang Korte Suprema, wala na. Ano pang meron na sambayan ng Pilipino? Yan ang mga nandyan, hindi ho politik. Kaya, di ba, ganito ho eh. Kaya ang ika nga ito pwede akong mali dito. Madalas na naman akong mali. Lagi naman kayo tama dyan eh. Executive, Legislative, Judiciary. Yung dalawang na yun, yung executive, yung namumuno dyan, halal. Yung nasa legislative, halal. Pero itong mga to, mga nag-aral. Ito ho, malayo sa impluensya ng politika. Dapat. Kaya nga silang mag-i-interpret. Kaya sila ang pinili ng ating konstitusyon para i-interpret ang saligang batas kasi sila ang nag-aral. Hindi sila nanuhol para maupo sa pwesto. Nakuha niyo ho ba mga kababayan? Hindi sila namili ng boto. Kaya wala silang utang kung kanino. Basta kung anong pinag-aralan nila, yun ang i-execute nila. Hindi kagaya nitong mga nasa executive, nasa legislative, kung ano lamang ang makakapag-advance sa kanilang mga political interest, yun lang ang susundin nila. Kaya napakagaling nga napakahusay, di ba? Yung mga sangay ng pamahalaan. Tapos ibinigay yung pinakahuling mag-interpret, ang huling sisintensya sa ating saligang batas, yung mga nag-aral, hindi yung mga politiko. Kasi pagka binigay mo sa politiko yung trabaho na yan, anak ng tokwa, magkakahindot-hindot tayo sigurado.
magkakahindot-hindot ang Pilipinas. Halimbawa, ang binigay nating final arbiter ng saligang batas ang House of Representatives. Naku, yari na. Gagamitin nila ang kapangyarihan na yan para pabagsakin ang kanilang mga kalaban sa politika. Kaya ibinigay ang kapangyarihan na yan sa Korte Suprema. May dahilan para maiwasan yung mga ganyang klaseng kaganapan sa ating bansa. At yan na nga ang ating nakikita. Hindi na sila ang final arbiter, pero umasta sila, akala mo sila ang pinakahuli. Akala mo sila ang sentensyador ng ating saligang batas. Yung kasi mas mabilis intindihin. Sentensyador, yan. Di ba? Oh, sila yung final last shot caller kung ano ang desisyon, ano ang interpretasyon, ano ang ibig sabihin niyan ang Korte Suprema ang makakapag desisyon niyan. Oh, di ba? Kasi ang problema dito sa mga na to, congressman at senador, gusto ata nila sila ang final arbiter. Hindi naman pwede yun. Kayo na nga gagawa ng batas. Kayo na lahat. Kaya nga Kim Bonjing I won't comment on that first. Maganda nako. siguro si Senator Lalakas ng mga saltik sa Jinggoy utak ang ko. matanong on that front. No? And then last na lang, Please, Edwin. Sir, sabi niyo nga, gusto niyo sumunod sa Constitution. Pero di ba nakalagay din sa Charter, ang sole body na pwede mag-initiate ang House at ang sole trier din ng impeachment ay Senate. Do you also take that into consideration? Yan yung mga yun yung mga gagong mga reporter, yung mga merong saltik sa utak na reporter. Supreme Court na nga nagsabi, Brad, impeachment court yan. Anong sol-sol? Hiwalay ang saligang batas, sa yang. Sino ba nagbigay ng kapangyarihan sa impeachment trial, impeachment court? Saligang batas. Constitution. Nabuo yan dahil sa Constitution. Ngayon, nagsabi ng Constitution, kung meron dispute dyan sa proseso na yan, kung sino man ang merong katanungan dyan sa mekanismo na yan ng ating saligang batas, kung merong pagtatalo, sinong Teka. Itong reporter na to talagang merong saltik sa utak to. Una sa lahat, wala nga jurisdiction. Anong hirap talaga. Oh. No, that's why Hirap. ang sagot ng Supreme Court is the articles of impeachment is void ab initio. No? Ab Kasi initio. wala nangyari. No? I think that's Wala their tayo. answer to that. No? And Hindi, yung mga reporter dyan talaga may karamihan, merong celtic sa utak talaga. also Totoo lang. in the decision, question nila yung ginawa ng SecGen, no? Na dinelay yung pag-file ng articles of impeachment o pag-refer nung articles sa plenary, no? So in that particular case, sinabi ng Supreme Court walang discretion, no? ang Senate. yung Ang House, no? SecGen in particular, even the Speaker sinabi niya. No? So in my opinion, very clear yung sinulat ng Supreme Court. In fact, Hindi, Senator Wing Gatchalian, hindi, walang clear dyan. Pagkasarado ang utak sa pera, kahit anong sabihin mo dyan, mag-impeachment trial kayo, maraming pera dyan, advertisement, lahat. Kami ang aabangan na sambayanan, magte-teleserye tayo. Yan gusto ng mga, wala naman tayong problema dito. May impeachment, walang impeachment, walang problema sa PH update. Okay lang tayo dito. Pero ang atin dito, kung ano sabi ng Korte Suprema, yun ang sundin natin. step by step rin siya. No? Hindi siya pumunta kaagad sa decision. Talagang linida. Nagpapakaano ka naman. Ayoko na nga sa'yo, Senator Win. Dito na ako kay Riza. Step by the step. Dito na ako tayo. Riza, Ontiveros tayo. Ayun, si Amor pala kasama natin dito. Magandang Hello, umaga sa iyo, Amor. sa ating mga tagapanood. Good morning, ma'am. Big day tomorrow. Senators are expected to debate and vote. Abang lang ko kayo sa PH update bukas. Malala ho ang mangyayari bukas. Nako, kailangan mo nating anuhin ito. I-focus natin bukas. Tingnan natin. Ay, sa bagay, botohan lang pala. Sorry. Botohan lang pala bukas. On the Supreme Court ruling, Majority Leader Joel Villanueva said yun lang daw po ang nasa agenda ng session bukas. What can we expect from you as opposition senator and minority member? Don't expect just yet na magbobotohan kami. Kasi pati yun, pagdedebat Yung tipong, nasa agenda na nasa agenda na sinasabi, nasa agenda na magbobotohan. Pero dahil mga rebelde nga yung kaisipan, mga merong pagkautak rebelde, hindi tayo mag-ano. Ito gagawin natin, kami magdedesisyon.
Tihan namin eh. For one, tingin ko, kung pagbobotohan na bukas, halimbawa, isang motion to dismiss, magiging premature po iyan. Dahil, yun na nga eh, ni isang pirasong ebidensya, ni isang warm body na witness, ay hindi pa namin naririnig at natitimbang bilang mga senator judges. But, Ms. Amo, Madam, ilang beses ba kailangang sabihin ng Korte Suprema na wala kayong jurisdiction? Kayo ang ika nga hindi nga kayo tinamaan doon sa desisyon ng Korte Suprema. Bakit hurt na hurt kayo? Di ba? Hindi kayo tinamaan. Wala kayong jurisdiction. Ano bang pinagpipilitan nyo? Yung tipong merong dalawang nagkakagulo dito, bigla kang papasok sa eksena, hindi naman ikaw inaaway siya, galit na galit ka. Merong ganyan, maraming ganyan. Hindi man sila kasama sa usapan pagka lumapit. Galit na galit. more do expect ang isang, sabi ko nga, maalab at matalas na debate. Dahil hindi na lang yung Supreme Court ruling ang nangyari na, ay nagsimula na rin maghain ng mga motions for reconsideration sa Korte Suprema din ang iba't ibang stakeholders. Yung unang grupo ng mga complainants nung nakaraang Biyernes at yung House of Representatives mismo sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General kahapon sa isang MR na dumadami yung pumapansin ay napakaganda daw. So ngayon, ang Napakaganda daw. Diba dapat yan? Napakaganda daw ng MR ni Supreme Kim Bonjing. wala ay nasa korte muli ng Korte Suprema at inoobserbahan namin itong lahat na developments at magiging kasama sa laman ng aming debate bukas. Safe to say po ma'am, kayo ang ipupush po ninyo ay wag munang magbotohan tomorrow. Opo, wag munang botohan o sa ibang pamamaraan ay ipagpatuloy, no? Ipagpatuloy yung impeachment trial na responsibilidad na ibinibigay ng konstitusyon. Hindi, wala raw kayong jurisdiction, madam. Walang binigay sa inyo yan, pero sinasabi ng Korte Suprema, wala kayong jurisdiction. Ngayon, pagka patuloy kayo, magmumukha kayong tanga dyan. Okay lang. Okay lang magmukha silang tanga kasi para lamang mailabas nila yung kanilang mga testigo. Okay, gets ko na. Kahit wala kayong jurisdiction, itutuloy pa rin. Okay lang, no? Ano ba naman magmukha kaming tanga? Sabi na nga ng Korte Suprema, wala kaming jurisdiction, pero itutuloy pa rin. Okay. Sa amin lamang. Ito Korte Suprema, binabantayan kayo ng sambayan ng Pilipino dito sa isa na to. Binabantayan kayo ng sambayan ng Pilipino. Kami naniwala dun sa unanimous vote nyo na unconstitutional ito. Ngayon, pagka umikot kayo ng 3,060 degrees dito, may problema tayo, di ba? May problema tayo. Sa Senado lamang para singilin yung accountability of public officers alang-alang sa ating mga kababayan. Yan ay sinimulan ng gawin ng House of Representatives nung i-transmit nila yung articles of impeachment sa amin. At ngayon, sa usapin ng impeachment, ang bola ay nasa korte ng Senado. Ma'am, you have a draft resolution. It is carefully worded and it ultimately expresses the sentiment that the Supreme Court must reconsider its decision. At least, as of last week po ma'am, 4 senators have signed it. May we get an update? May nadagdag po ba sa mga signatories? Bukod sa aming unang pumirma, nabalitaan ko na may isa pa daw na pipirma rin at may isa pa na nagsalita publicly sa parehong spirit nung resolution na iyan. So, hindi ko alam kung nadagdagan na yung unang 4 namin, but yung isa doon ay yung minority leader ko, no, si Senator Tito. So, para sa akin ay matimbang po iyon. So, carefully worded siya, gaya ng napansin mo, Amor, dahil batay sa mga payo ng mga dating justices mismo tungkol sa paano isulong pa rin ang impeachment process nang may buong pagrespeto sa Korte Suprema. Kaya hinihiling nga na i-reconsider ng Korte Suprema ang kanilang ruling. At ngayon, tingin ko may dagdag nga na importante at mabibigat
na developments at ito nga po yung motions for reconsideration na inihain sa Korte Suprema. Ma'am, yung dagdag na sabi niyo po, one more has signed and meron pa yatang isang dadagdag. From majority po ba? From minority? Are you at liberty to say? Abangan na lang natin dahil nabalitaan ko rin lang sa inyo, sa media. So, hintayin na lang natin kung pipirmahan din nila or hindi ang resolution. And in any case, ang lahat pong mga initiatives na iyan ay magsasani bukas sa floor sa plenary debate namin sa Senado. Alright. So, ma'am, yung resolution po, that will be raised tomorrow during the session. And hindi po ba tama na kailangan makakuha ng majority signatures of majority of the senators before that can be taken up on the floor? Kahit isa lang ang pumirma sa isang resolution ay pwede na niyang ihain, pero minabuti, ito'y naging initiative ni Senator Kiko, minabuti na hingin yung pirma ng iba pa naming mga senador, whether from the minority or the majority. Kung i-bring up man o hindi yung resolution sa debate bukas, pero yung mga punto ng resolution ay kasama sa maraming puntong i-argue, no? Ang mga opinyon na ihahain namin sa debate bukas. So far, based on the statements, it seems that even the Senate minority is divided on the issue. Senators Ping Lacson and Mig Zubiri are pushing for respecting or upholding the Supreme Court decision. Have you discussed? Kasi ano sila, madam, ako nasasagot, hindi masasagot yan ni Risa. Kasi yung mga senador na yan, mga nasa tamang katinuan pa. Sinasabi ko ba yung mga gumugusto sa impeachment na yan, wala sa tamang katinuan? Hindi, linamon lang sila ng kanilang mga political, political ambition. Siya, paglamon sa kanila ng kanilang political ambition, nasa tamang katinuan pa sila. Kayo balang sumagot niya. Or resolve this within your group, kayo pong minority bloc? There's actually no need right now para i-resolve dahil kami sa minority ay nagkakaisa dun sa prinsipyo ng pag-fiscalize, pag-check and balance, pag-uphold ng mga tradisyon at rules ng Senado. Nang isa dun nga ay yung independence ng Senate bilang bahagi ng separate at co-equal branches of government. Basta't abangan nyo na lang bukas dahil magiging aktibo ang mga miyembro ng minority sa debate. Si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada po said at least 19 to 20 senators favor upholding the Supreme Court ruling. Do you share the same observation po, ma'am? And do you think you can convince the other colleagues to support your position tomorrow? Well, ang debate ay seryosong kumbinsihan talaga. So, tomorrow is an open field para sa lahat ng hindi pa desidido na hindi ituloy ang impeachment. So, kumbinsihan po ito. I don't think there's a fixed number yet, lalo na ito nga, may mga mahalagang kaganapan yung paghain ng mga motions for reconsideration, including one na sinasabi ng legal experts ay napakaganda, yung mula po sa House of Representatives sa pamamagitan ng Solicitor General. And as you mentioned nga po kahapon, the House of Representatives filed its motion for reconsideration on the Supreme Court ruling voiding the impeachment complaint. So ang stand niyo po ba, should the Senate wait for the High Court's decision on that MR before taking up the matter? Yun yung nararamdaman kong lumalakas na damdamin at pananaw. Dahil pag sinasabing Supreme Court ruling, hindi na siya yung original ruling nila na inilabas nung isang Biyernes dahil may mga MR na nga. At kung ito ay tatalakayin ng Korte Suprema, ibig sabihin, hindi pa tapos ang kwento sa ruling nila. Kaya nga mas nakakaramdam ako ng dumaraming nagdaramdam o na iniisip na o diintayin muna natin anong sasabihin ng SC sa mga motions for reconsideration na ito. But personally, what do you think are the chances na i-grant ng Supreme Court yung MR considering na yung decision po nila was unanimous? Hindi ko
basa yung isip ng Korte Suprema. Pero kaya may ganyang proseso, no, kahit sa pinakamataas na hukuma ng ating judiciary, ibig sabihin ang konstitusyon at yung judiciary mismo ay nagbibigay ng puwang. Pagbibigyan man nila o hindi sa huli, pero nagbibigay ng puwang para sa ganyang mga motions for reconsideration. At hindi naman imposible dahil maaring nangyari na dati na ni-reverse ng Supreme Court o binago or ni-reconsider ang kanilang ruling, unanimous man o hindi yung unang ruling. So abangan na lang po natin iyon, no, mula sa Korte Suprema. Ma'am, do you support yung mga nilalaman ng MR nung House? Better siguro dahil Senator Judge ako at yan ay MR ng House of Representatives na hindi ako mag-comment doon. Napansin ko lang yung mga comments ng mga legal experts na nagbasa na maganda daw ito. So, umaasa ako na babasahin at titimbangin mabuti ng Korte Suprema yung dalawang motions for reconsideration na so far inihain sa kanila. Just to mention one of the opinions, si Attorney Ernesto Francisco, petitioner in the landmark Francisco versus House of Representatives case, says this is simply a case of constitutional correction because the House acted in bad faith and committed grave abuse of discretion nung Napaganito si Idri. Yari tayo dito. Ano ba yung binibring up mo na yan? nito yung 1-year ban. What's your take on this, ma'am? Did the House commit grave abuse of discretion? Well, yung 1-year bar rule alleged violation na yan, yun na nga talaga yung isa sa mga issue na pinagdedebatihan ngayon sa loob at labas ng Senado. Wala nang debate, madam. Tapos na. Ang gawin nyo na lang, sumunod. Doon sa constitutional conflict ay yung issue na ni-raise sa Korte Suprema at dinesisyonan na ng ating mga matatalinong hindi politikong mga Korte Suprema, maestrado ng Korte Suprema. Sumunod na lang, wala nang debate eh. Kayo lang naman nagkikipagdebate. Hindi nga kami nagkikipagdebate. Kami ay susunod. Senado at Korte Suprema. So yun yung isang opinion, no, ni Attorney Francisco. Again, hindi ako magko-comment sa mga naging proseso sa loob ng House of Representatives, basta't ang para sa akin bilang senador at bilang senator judge, natanggap po namin ang transmittal nila ng articles of impeachment. And in fact, nag-convene ang korte namin. We are convened as of this moment at nagpapatuloy ang trial process. Wala na. Siguro ngayon, pero bukas wala na kasi, tama, bukas wala na kasi wala kayong jurisdiction. Ba't nyo pinagpipilitan? Anong problema nyo? Kahit wala kayong jurisdiction, talaga yung pagpipilitan niya. Talaga ng problema. Buti pa, puntay mo si Llamas, sabihin mo, pakalmahin niya ang iyong na-disturb na kaluluwa. Gawin na lang gawin mo. Kayo naman, Sen. Risa. Oo. Wala na maraming tapos na usapan. Wala ko kayong jurisdiction. Pagka pinagpilitan nyo, talaga magmumukha ko kayong dyan. Magmumukha kayong eng-eng. Gusto nyo ba yun? Magmukha kayong eng-eng. Okay lang ba sa inyo na magmukha kayong eng-eng? Di ba? O. Ngayon, kung okay lang sa inyo na magmukha kayong eng-eng, sa inyo yan, no? Kaming sambayan ng Pilipino, kami ay maniniwala sa Korte Suprema. Kung sakaling i-reverse ng Korte Suprema, i-respetuhin natin. Pero lalabas, ayaw natin dito sa PH Update. Ako, ayaw ko sa inyo kung gusto nyo. Ayaw kong magmukhang hawak sa leeg ng mga politiko ang Korte Suprema. Kung yan ang unang ilinabas na desisyon ng Korte Suprema, dapat nilang maglabas ng talagang mabibigat na dahilan kung bakit. Natakot kami kay Kim Bonjing, mas magaling talaga si Tito Soto. Yung mga ganong, dapat aminin na nila. Yarin lamang na i-reverse nila yan. Aminin na nila na takot kami kay Kim Bonjing, tama si Risa kahit hindi abogado, respeto namin ang mga opinion nitong si Soto kahit sulbukol lang. Mga ganon. Yun na lang ang explanation eh. Pagka binaligtad nyo pa, ang ruling na yan, may problema talaga tayo. Pero again, re-respetuhin natin yan.
Pero ayaw natin magmukhang hawak sa liig ng mga politiko yung ating Korte Suprema. Gusto nating independente yan. Meron silang meron silang malayang kaisipan na hindi kayang impluwensyahan ng kung sino-sino mang politiko dyan. Di ba? Yun ang gusto natin dito. Pero kung babaliktarin nila, dapat ilagay nila doon sa doon sa kanilang desisyon dyan sa MR na yan, tama si Kim Bonjing, takot kami tama ang mga opinyon nitong si Risa kahit hindi abogado at rene-respeto namin ang galing ni School Bukol. Yun lang naman. Batay sa impeachment complaint na tinransmit nila sa amin. Ma'am, you mentioned na convened pa ang impeachment court, but the leadership is saying tomorrow daw po kapag tinakil ito ay gagawin yan as the Senate, hindi po as impeachment court. Isa po ba yan sa mga pagdedebatihan pa rin bukas? Definitely, isa po yan sa pagdedebatihan bukas dahil yung tamang mga gawain namin at tamang mga desisyon ay dapat gawin ng tamang entity. And your stand on that, dapat po ba impeachment court or Senado? I believe na ang anumang desisyon sa isang impeachment complaint ay dapat gawin nung may jurisdiction sa complaint at yun yung impeachment trial court. Alright. So, safe to say, ma'am, kayo po mismo ipupush nyo, ipaglalaban nyo tomorrow na before itakil itong Supreme Court ruling, kailangan mag-convene muna ang impeachment court, mag-reconvene. I think that's the proper thing to do. And in fact, bago nag-adjourn sine die ang 19th Congress at habang naka-adjourn kami at bago yung opening of session, nakapaglabas nga ng 2 petsa ang Senate leadership o ang presiding officer. Una sabi nila June 29, naging August 4. So, ibig sabihin, iniisip ng presiding officer ng impeachment trial court na magko-convene ito para i-tackle yung mga bagay na nasa kamay namin o nasa jurisdiction namin. Sorry ma'am, I just remembered yung sinabi po ni Senate President Cheese Escudero na kung mag-reconvene daw po yung impeachment court, papanumpain yung mga bagong senators as senator judges. Hindi daw po ba yun magiging makikitang violation ng Supreme Court ruling? Nako, So these are also matters of, aside from mutual respect, timing. Pero tingin ko ay dahil nga sa pananaw ko, convened ang impeachment trial court, very timely, pwede sanang mas maagang ginawa, panumpain yung 12 bagong senador bilang senator judges na palagay ko hindi ito paglabag sa Supreme Court ruling. And yun na nga, naunahan na ng mga dagdag na developments which are yung paghain ng mga motions for reconsideration. It's always this balancing or harmonizing effort ngayon, na magpamalas ng respeto sa Korte Suprema at the same time itaguyod yung responsibilidad ng Senado dinigin ang isang impeachment complaint bilang impeachment trial court. At higit sa lahat, itaguyod yung karapatan ng mamamayan. Malaman ano ba itong laman ng impeachment complaint, yung mga ebidensya at witnesses ng bawat article of impeachment. At itong lahat ay kaya lamang gawin ng isang impeachment trial court. Ma'am, how do you feel na months since ma-impeach po si Vice President Sara Duterte noong House nung February, ay ngayon po, tomorrow, may posibilidad na ma-dismiss talaga siya entirely because if the senators will... Madam, huwag yung sasabihin yan. Kinakabahan si Risa. Pagka naririnig niya yung mga salitang baka ma-dismiss na ho bukas, wala nang impeachment, kabado 20 na ho yan eh. Ika nga ni Trillanes, siya ang magiging muka ng oposisyon sa 2028. Ngayon, hindi pa. Magkakachokarat pa sila. Sama-sama sila. Gusto nilang pabagsakin si Bibi Sara. Dahil hindi nila kaya. Mantakan nyo, napakarami ng intriga. Asa si Mary Chris Piatos? Asa si Kokoy Villamin? Di ba? Wala na. Kasi hindi totoong issue. Pero yung pulburon, yung kabangagan, yung pagnanakaw, yung okada, nandyan pa rin. Buhay pa rin. Di ba? Si alias Rene, nandyan pa rin. Hindi mawawala yan.
Hirap, no? Hirap. Mahirap yan. Sabihin ko na sa'yo, madam. Alias Rene, Okada, Air Follicle Test, hindi mawawala. Asa si Mary Grace Piatos? Si Kokoy Villamin. Kung sino-sinong mga pangalan pinag-iimbento nila para siraan si BP, nasaan na sila? Ba't hindi na sila effective na panira kay BP Sara? Confidential fund, wala na. Panis na issue. Anong latest issue ngayon? Ngayon, si pirado ng impeachment sa confidential fund. Ngayon, ang issue na lang, impeachment. Yun na lang. Tapos, anong articles of impeachment? Kung ano man ang laman, wala na. Hindi na pinag-uusapan. Basta impeachment na lang. Tanggalin na lang siya. Labo Will talaga. vote to uphold the Supreme Court ruling. Ay, nako. I could say na I feel impatient at saka bitin. Pero higit pa sa dalawang yon, today Para hindi ka mabitin, pumunta ka kay Llamas. At sigurado, yalyamasihin ka niya. Magpamasahe ka kay Llamas, Brad. Sabihin ko sa'yo. Yung na-disturb mong kaluluwa, pakakalmahin niya. Punta ka kay Llamas, sigurado 100%. Tapos ang problema mo, Llamas is the place to be for Risa Hontiveros. Punta ka kay Llamas. Bibigyan ka niya ng 24 hours unlimited massage. O bibigyan ka niya ng 24 hours unlimited kwentuhan. O yan, punta ka Llamas. Ay, BFF mo naman dati yun, di ba? O. Ms. Amor, I feel hopeful. Dahil nga po, pinapatunayan ng paghahain ng dalawa ng motions for reconsideration na hindi pa tapos ang kwento sa ruling ng Korte Suprema. At yan, inoobserbahan ko at namin sa minority and I'm sure ng buong Senado para, kumbaga, importanteng development sa external environment ng Senado at ng impeachment trial court. At ito ay kasama sa marami naming argumento bukas sa debate. Ma'am, si Senator Kiko Pangilinan po is calling for oral arguments on the matter as earlier proposed by retired Chief Justice Artemio Panganiban. This is also included in the draft resolution. Sa inyo pong palagay, what is the value of holding these oral arguments? Well, syempre kung may inihain na motions for reconsideration sa Korte Suprema on such an important issue such as impeachment, kung mag-oral arguments ang Korte Suprema, edi mas mayaman na public education process yan. And syempre, oobserba Kung gusto niyo yung mayaman na public education, basahin niyo yung mahigit na 90 pages ng ano na yan, decision nila. Yan, yayaman na. din naming mga senador, naming mga senator judges para i-consider din namin sa mga desisyon namin at kung paano namin i-handle yung impeachment trial. 'Di ba? Naalala ko tuloy na kakahain lang ulit ng mga Freedom of Information bills. Ang napaka-importante mga proseso ng iba't ibang branches of government kapag mas bukas sa mga mamamayan para maobserbahan, kapag mas forthcoming yung mga branches of government na ito sa impormasyon tungkol sa tinatalakay nilang mga issue. Yan ay dagdag hindi lamang sa reputation ng mga branches of government, pero kasing o mas mahalaga, dagdag yon sa kaalaman at maturity ng ating mga mamamayan. Kasi gusto natin ang mamamayan ay hindi lamang nag-oobserba, kundi lumalahok din, no? Nagiging active citizens tulad ng sinasabi namin sa akbayan. So, kung magkaroon ng oral arguments ang Korte Suprema, ito'y makabubuti lamang sa lahat ng mga prosesong itong ginagawa at pati pinagdidibatihan namin. Ma'am, paano po kayo naghahanda para bukas? Meron bang mga meetings? For example, yung mga signatories ng draft resolution, magkakaisa po ba kayo sa mga motions or opinions na ipupush nyo tomorrow? Maraming meetings, maraming pag-aaral. Sa opisina ko, syempre, tulad siguro ng lahat ng opisina, nagsa-strategize. So, kasi Ms. Amor, bukod sa legislation ng mga batas, bukod sa pag-imbestiga ng mga resolusyon, bukod sa taunang paggagawa ng budget, yung impeachment ay isa rin sa at least 4 na importanteng trabaho na ginagawa o maaring gawin ng Senado. So,
pinaghahandaan din talaga tulad ng paghahanda para sa 3 pang mga trabaho namin. Bukod sa meetings within your office, kayo po bang mga signatories, ma'am? May mga meetings din kayo kung paano nyo po ipupush yung mga opinions nyo tomorrow? Together po ba? Will you work together? Oo, nagmi-meeting, nag-uusap ang iba't ibang mga senador para paghandaan yung iba't ibang argumento sa debate bukas. Now, moving on to a few other topics, you are now part of a 5-member minority bloc. How has it been working with them so far, and what are your plans and priorities, yung mga pinaka-top po talaga ngayong 20th Congress? Well, bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang priority legislative agenda.